Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin, pinakamabanges, pinakamalakas, si Tito P. Tito Peter, take it, Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan, kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kasama pa rin po natin, special guest for this episode. Walang iba, the big boss from SG. Walang iba kundi si Boss Ikes. Hi Ikes, welcome back sa Machong Chismisan. Kamusta mga chismoso? At kami po, ay nagsabi na pala ako na kami po ang Machong Chismisan. Ikes, musta? Ayos naman. Umaabot pa dyan yung mga balita ngayon dito sa Pilipinas, Ikes? Oo naman. Kahit pa paano, nanonood pa rin ako nung yung mga replay ng local news. Para maasar Yung lang. ABS, ganun. Ah, So nababalitaan mo yung nangyayaring mga away-away ngayon dito sa Senado. Oo naman. Araw-araw may bagong away. Oh. Kasi, di ba parang ang nangyayari ngayon, madaming, alam naman natin na ever since madaming kagaguhan na nangyari sa government natin. Tito P, ikaw, sinong pinaka-paborito mong corrupt government official? Medyo condescending eh. Tama ba yung term? Condescending ba? Condescending. Baka mali kasi yung paggamit ko. Sino na bang nahuli? Wala pa tayong na for plunder. Sige, walang Pero, sa other side ng spectrum, merong kupal na politician. Pero sino yung favorite mong kupal politician na kahit na hindi siya pasok doon sa paniniwala mo, favorite mo pa rin siya na parang siya yung pinaka-favorite mo. Kumbaga parang sa Marvel, 'di ba? Merong kontrabida. Meron kang favorite na kontrabida. Simulan natin doon. Hindi, simulan muna natin doon. Sa mga kontrabida, sinong favorite mong kontrabida, Tito P? Joker. Joker. Ikaw, Ike, sinong pinaka-paborito mong kontrabida? Kontrabida? Puta. Hirap pa. Voldemort. Putang ina, mga social naman kayo. Ako, pupunta ako sa local. Isa sa mga pinaka-paborito kong kontrabida, pre, syempre, Paquito Diaz. Yung mga Bomber Moran, yan yung mga paborito kong kontrabida. Ngayon, punta naman tayo ngayon doon sa sinasabi ko. Sa mga politiko, sino yung pinaka-paborito niyong kupal na politiko? Ayan si Tito P, ang sabi, Mayor Sanchez. Which is, para sa akin Medyo good answer yun. Good answer yung Mayor Sanchez. Pero, pagdating sa kupal level, sobrang kupal niyan no, Tito P? Kasi diba yun siya yung nakilala siya na nagdadasal ng rosaryo. Oo. Tapos, yung niya kasi, ang weird ng itsura niya, nakawig siya, diba? Tapos, actually, Tito P, sorry, dagdag ko lang, lap trip. May ka-opisina ako kamukha ni Mayor Sanchez. Kawawa naman. Pero yan nga, siya yung perfect example. Kasi, di ba, yun nga kilala siya yung paladasal. Tapos nung na-convict siya, ang iconic na nangyari is pinagmumura niya yung mga tao. Tapos nadula siya sa hagdan. Pare, sobrang lap trip yun yung hindi siya nadulas eh. Dumaus-dus siya. Mga Ikes, natatandaan mo yung moment na yun? Classic nun eh. Tapos, ang masakit doon, pag daus-dus niya, hindi lang dalawang steps eh. Parang mga 4 na steps yun eh. Dumaus-dus siya doon eh. Tapos, binuhat na lang siya nung mga kasama niya eh, no? Pero, speaking of Mayor Sanchez, just recently, meron kasing podcast yung ABS sa YouTube channel nila. Ewan ko kung napapanood nyo yun. Yung binabalikan nila yung mga lumang crime stories. Puta, pre, diniscuss nila yung crimes ni
ni Mayor Sanchez kung paano pinadukot yung babae, yung hindi pala magjowa yun, pre. Hindi Ay, sila di ba? magjowa. Magkaklase Magtropa lang Okay. tas nagkataon lang na nag-uusap sila sa sasakyan nung dinampot yung babae. Ganun ka, Coops. Tapos yun nga, talagang literal na iniregalo lang. Matagal na daw type nung Mayor Sanchez yung babae. Siguro nakikita sa paligid-ligid. Kasi maliit na lugar lang naman daw yun eh. Pero yun nga, yung karakter nung Mayor Sanchez talagang someone na, mahuhook ka. Tapos, 'di ba? Yung parang latter part nung life pa niya, muntik pa siyang makalaya. Nabalitaan niyo ba yun? Ano ata, siya, di ba? Parang ipapardon. Kaya lang kasi nagkaroon ng ingay around dun sa Tama ba Exactly. pagkakaalala ko? Exactly, muntik na siya mabigyan ng pardon. Tapos, yun nga, nagkaroon ng galit sa mga tao na syempre malalaman nila sobrang hardcore na ginawa niya tapos papakawalan na siya. O teka, punta na si Ike. Ikaw, Ike, ano yung tanong natin? Paano yung eksaktong tanong natin kanina? Maganda yung wording ko kanina. Paborito mong kriminal na politiko? Sino yung paborito mong kriminal na politiko, Ike? Parang, yung akin, hindi siya politiko eh. Politiko ba si Naging politiko ba si Asyong Salonga? Hindi naging politiko. Sa kabata namatay yun, pre, parang kaya nga lap trip yung mga gumaganap na Asyong Salonga kasi puta, 'di ba gumanap na Asyong Salonga sila si George Stregan. George Stregan at nung ginanapan niya parang mga 40 plus 50 plus na siya namatay si Asyong Salonga 16 ata namatay yun eh. Ito na lang. Wag na tayo lumayo. Kay Budots ako. Puta, nagawan mo naman ako. O sige, si Budots. O bakit naging paborito mo si Budots? Budots ka rin pala. Okay, Budots ako. Kay Revilla. Para sa akin Hindi, pero para sa akin kasi, madaya kasi yung mukha ni Budots eh. Madaya yung mukha ni Budots. Nadadaan tayo sa ngiti niya. Kumbaga, kahit alam mo yung kakupalan niya, lovable yung itsura ni Budots eh. Nag-agree ba kayo sa akin na medyo lovable siya? Meron sa bakit siya naging presidente, pre. Anong presidente? Ay, Budots. Sino bang sinasabi yun? Si Bong Revilla. Andito na! Bakit naging Budots si Duterte sa'yo? Kasi di ba, isa sa mga nag-viral niya nung tumatakbo siyang presidente, yung sumasayaw siya ng Budots sa Davao. Sa bagay, oo. At ang dami niyang ang dami niyang nagamit dati na na mga social media influencers, yung mga hindi pa TikTok noon eh. Vines pa yung mga gamit niya dati, yung mga Atty. Vines. Ewan ko natatandaan niyo si Atty. Vines, yun yung mga nag-endorse sa kanya. Miski sila Roger Rocker, nagamit niya rin sila Roger Rocker. Para kasing nagkaroon ng influx ng mga, merong presidentiable na gustong gumamit sa atin. So nakipag-collab siya sa mga social media influencer. Pero balik tayo kay Budots. Napakadaling maging lovable ni Bong Revilla kasi para sa akin. Kahit na alam ko yung mga kakupalan niya, napaka-lovable. Pretty boy eh. No, pretty boy. Yun. Siguro yung ngiti niya kasi. Saka di ba nga, yung nag-viral nga na yung nag-viral na babae dati. Tatandaan niyo ba yung nag-viral na babae dati? Bakit boboto niya si Bong Revilla? Tapos ang sagot nung babae kasi kasi ang gwapo niya. Tatandaan niyo ba? Oo. Imagine mo kasi Jinggoy yun, diba? Hindi naman boboto yan. Pero putang ina, ibang level din ng pagka-ipis si Jinggoy, no? Pareha sila ni Bong na nakabawi sila, na nakulong na sila, nakabawi na sila, na nakabalik pa sila sa Senado. Do si Bong natalo nitong huli. At yun yung gusto kong pag-usapan. Tingin nyo ba? Kasi si Robin Padilla nanalo, di ba? Number 1 senator. Oo. Tapos, after 3 years in service ni Robin Padilla, nakakita na ng mga tao kung anong kakayahan ni Robin Padilla. Tingin nyo ba si Robin Padilla yung isang dahilan kung bakit naging madaming artistang tumakbo
nung last election ng natalo. No, napakaganda ng naisip mo na yan. Malupit yan. Actually, maganda siyang case study para sa akin. Oo. Kasi parang, di ba dati, ito, accepted fact to tingin ko. Pag artista ka dati, tumakbo ka, 80 to 80% pataas. Ang tingin ko rough estimate lang to. Walang science to pero rough estimate ko. 80% chance of winning ka na dati. Kaya puta dati naglalango yan sa politika sila Ramon Revilla, Lito Lapid, Tito Soto, Joey Marquez, Anjo Iliana, lahat yan halos dati sure win na. Pero sige, go. To be fair kay Tito Soto, galing talaga sila sa political family tapos nag-artista sila magkakapatid. Pero ginapang niya from vice mayor. Vice mayor. Oo. At saka Paps, inaral niya yun nag-aral yung tao. To be fair sa kanya. Nag-upskill Kasi makikita mo naman sa pananalita ni Tito Sen lately na may laman talaga yung mga sinasabi. Kabisado niya na. Pre, putangin na sa tagal ba naman niyang senador? Siya na yata yung pinaka-longest, para siyang Itbulaga ng Senado Siya na yung longest running na senador yata ngayon, di ba? Tapos siya yung blueprint niya ni Vico. Uy, madaming gagalit sa atin dyan. Huwag mo idikit sa Easy. Pero papansinin mo pre, si Vico, as much as possible, parang hindi niya na masyado dinidikit yung sarili niya sa tito niya, no? Alam niya rin paano, to be fair dun sa kay Vico, alam niya rin paano laruin yung politics Although yung sincerity niya kasi talaga, to be fair sa kanya, mas mas okay siya. Siya yung parang siya yung magandang template ng new breed of politicians. Pero di natin may pagkakaila, may factor pa rin yung fame ng isang tao sa pagtakbo Nito lang talaga medyo nabasag yung yung fame na yun, kumbaga yung criteria na yun nabasag sa masa. Gawa ni Binoy. Ako sa tingin ko kasi di ba nga may kumakalat na memes ngayon yung 4 na bagay na hindi mo alam bakit napunta doon. Yung 4 na picture si Robin. Pero pare, ibang level din kasi yung, ewan ko di ba merong level na, meron tayong Lito Lapid ng henerasyon natin At alam natin lahat na boplok si Lito Lapid. Pag kinumpara mo kay Robin, alam din naman natin na hindi ganun katalino si Robin pagdating sa pagiging senador. Pero walang effect na Lito Lapid effect sa mga artista. At ang opinion ko kung ba't ganun, hindi mayabang si Lito Lapid pag kinumpara mo kay Robin Padilla. Tahimik lang kasi siya. Siya yung siya yung tahimik sa classroom na hindi mo napapansin. Kaya nga 'di ba, sa classroom, meron kang bobong tahimik, tapos merong ang tarantadong maingay na mataas yung grades. Mas makukuha pa ng pansin ng tao yung yung gagong maingay kaysa yung bobo, tahimik lang siya doon na nagko-cruise sa classroom. Kumbaga, strategic yung play ni ni Lito Lapid, kababayan ko yan, Pampanga. Pero kasi iba kasi ang iba kasi yung materialis ni Robin. Kumbaga sa akin, si Lito Lapid, lone wolf. Kumbaga, nandito ako para sa sarili ko. Pero kayo, naniniwala ba kayo na si Robin nandyan para sa sarili niya? Para sa akin kasi Robin kasi para sa akin kasi si Robin is produced. May amo kumbaga, yan. Yun nga parang someone's may isang nagko-control sa kanya para magamit yung number 1, yung kasikatan niya. Number 2, ngayong may position na siya, gamitin yung position na nakuha niya. Yun yung tingin ko.
Tama naman. Tsaka pansin nyo si Robin, siyempre meron siyang Mariel. Si Mariel pinapakita niya yung pinaplont niya kung ano yung meron sila, bahay nila. Nakita niyo na ba yung bahay ni Lito Lapid? Makoy. Oo, putang inang pare, pag nakita mo yung bahay ni Tito P, pag nakita mo yung bahay ni Lito Lapid, putang ina, parang subdivision. Ganun kalaki yung bahay ni Lito Lapid. Pero hindi niya inaano, hindi niya pinuflont eh. Parang Pinuflont bahay niya, ni Tony pre. Stark. Pinuflont ba niya? Alam ko lang nung the feature, pero hindi yung... Picture, di niya niyabang. Hindi niya Hindi yung pinuflont ng level ni hindi niya pinuflont na level ni Robin Padilla kasi wala naman siyang social media. Pero the mere fact na pinapa-feature niya katulad si Karen Davila, putang ina, inikot nila yung nakasasakyan sila para ikutin eh. Ganun Siyempre, kalaki nasa taas yun ng bundok. May bundok tapos makita mo yung bahay ni Lito Lapid nandoon lang. Nasa taas. Ganun kabangis yun. Solid, pre. Yun ang katas ng quarry. Ay, easy. Easy. Allegedly. Tayo, easy. Allegedly. Ay, mahal ka namin. Pero yun nga, balik tayo doon sa usapan natin. Tingin nyo ba na yung pinapakita ni Robin nga talaga naging dahilan kaya maraming natalong politiko nung o nagkataon lang talaga na nagsawa na ang tao sa mga artista? Maaring factor siya pero naka-contribute siya doon. Yun yung paniniwala ko. Kumbaga ako naasar na yung tao noon eh. Kasi maraming artista tsaka dynasty. Puta, binus kasi ni Robin. Nung pagpasok ni Robin, alam mo yung walang laman talaga, men eh. Pero masasabi nyo ba na si Robin yung perfect example na siya yung sumira na talaga para dun sa mga tao na kasama niya? Kasi ito sample, naghingi ako ng opinion sa Facebook page natin na tawag dito yung kung anong tingin nyo kung sino yung tao na sumira talaga ng kultura, ng politika para sa mga mga kabaro niya. Kasi pwedeng may mga magsasabi kung doon sila sa kabilang side na si Trillanes daw ganon. Siya yung sumira para sa mga army, pero para sa akin nananalo pa rin yung mga army. Kasi 'di ba may mga tumatakbo pa rin naman ng mga army. Feeling ko sinapolis yan dumali sa mga army. Ba't army ba sinapolis? Asawa siya ng di ba? Kaya nga siya napunta sa mga kontrata. Oo nga pala. So kaya nasirang ganun. Para din sinira ni Robin yung chain nung yung alam mo yon yung anong tawag dito, yung path ng mga artista or mga sportsmen. Kasi ang unang step mo, sports basketball, di ba? Tapos tatalon ka sa showbiz. Tapos yun yung pinaka top of the food chain mo, politika. Speaking dun sa sinabi mong timeline na yon, pag sentro ka at nag-retire ka sa basketball, automatic komedyante kang artista. Oo, mga ganon. Jimmy Santos. Jimmy Santos, Benji Paras, Bonel Balingit. Tapos pag basketball player ka na point guard, coach ang ending mo dyan. Pero counselor. Counselor. Putang ina yan. Nasa grupo mayor pa nasa grupo ni Francis Zamora. Si Chong, nag-mayor pa nga si Chong eh. Hindi. Si Chong naging mayor. Hindi, si Chong, technically, nagdaan siya sa pagbabasketball. Pero, para sa akin, nanalo si Chong, nanalo siyang mayor dahil artista siya. Pero, ano ba sa tingin niyo yung dahilan kung bakit nananalo yung mga sportsman, saka yun nga, ito sa atin. Exposure. Yung sa atin, action star, sila Robin, di ba? Para sa akin, yung kaya nananalo sila Robin, yung mga action star dahil yung hero complex. Tayo mga Pilipino nila, kasi mahilig tayo sa pelikula di ba? Tapos, ang nangyayari parang we look up to them. Parang si FPJ.
masyadong Maganda example. yung mga tao masyadong isinasa puso kung ano yung karakter na piniplay ni FPJ. Kaya hanggang ngayon, ang tingin talaga sa kanya, man of the masses. Kasi yun yung mga role Well, na ginagampanan niya eh. To be Actually, fair kay Sige, ikaw muna, Tito P. kay Fernando po, consistent naman yung mga naging kwento sa kanya na after niyang mamatay, marami siyang tinutulungan na never siyang nagpa-camera or nilagay niya yung sarili niya sa limelight. Marami nag-come forward na kahit mga kapwa niya artista eh. So, let's give him that. Na Actually, genuine to add na lang mabait din- siya, to add lang din kay FPJ, feeling ko kung hindi na dead si FPJ nung bago mag-election, may laban yun eh. Kasi hawak niya yung masa, para siyang Dolphy ng action films eh. Diba? King of action. Yun yung niya, Kasi- yun yung advantage niya. Yun yung Oo. Pero yung balik tayo kay Robin, naniniwala ako na yung sa mga artista, actually collective siya, na hindi lang si Robin yung rason. Feeling ko naipon lahat ng mga kagagawa ng mga artista na politiko. Pero si Robin yung naging natin. Siya yung naging face. Siya yung siya yung naka-front dun sa mga artista. Kaya Tsaka Tito P, pogi eh. Di ba? Pag pogi, iba talaga yung effect nun sa masa. Isipin mo kung sino bang kontrabida ni Robin Padilla nung araw sa mga movies niya. Dindo Arroyo, di ba? Dindo Arroyo. Dindo Arroyo. Si Dindo Arroyo. Di ba? Chuck Perez, di nagkontrabida sa kanya si Chuck Perez. Ako, di ko boboto si Dindo Arroyo. Kasi di siya ganun kapogi. Di ba? Kontrabida. Pero ito, masamang tao, pre. Yung image niya, di ba? Putang ina, baka dalit ito yung pagkamasamang tao niya. Pero meron bang kontrabida na nanalo sa eleksyon? Yun ang magandang tanong. Napakagandang tanong yan. Parang wala. Meron ba? Bold Star, pre. Yung mga dating Bold Star, may mga nanalo. Yung mga mati ni Idol. George Strigan Jr., pre. Hindi kasi si George Strigan Jr. kasi may halo siya nung pagiging ehersito niya. Oo. Ehersito kasi siya eh. Kumbaga nadala siya nung pagiging Erap Estrada family member niya. Kumbaga political dynasty yung nagdala sa kanya. So, kumbaga more likely na nanalo siya dahil sa political dynasty, pagiging political dynasty, hindi dahil sa George Strigan siya. Pero kung usipin mo, napaka-hardcore ng pagiging kontrabida niya dati. Laging rapist. Yan nga. Kaya kaya kung tutusin siya yung perfect example na yung itsura niya. Ganun katindi yung pagiging, yung lakas ng political dynasty. Kasi na-overlook ng tao na, kasi pag ako inisip ko si George Strigan Jr., ang naalala ko yung naggagano'n siya. Ganun. Yun. It's not him. Mga adik na eh. Ang nakakatawa, pag pinapanood mo si George Strigan Jr. na nag-i-speech, parang para siyang ticking time bomb. Nagigit yung sinasabi ko na parang anytime, parang lalabas yung karakter niya. Parang bigla siya magtatanggal na salamin. Bigla siya magre-rape ng chicks. Putang ina. Yun siya yung perfect example. Tatay niya yun. Hindi, gago. Miski si George Strigan yun. Para siyang pag nabalitaan mo. Hindi, parang with consent. Hindi, teka, si George Strigan Jr., parang pag nabalitaan mo na may ginawa siyang parang Mayor Sanchez, parang, okay. Expected. Yung hindi ka magugulat na, hindi yun ang reaksyon mo eh. Parang okay, rapist siya. Okay. Ganun yung itsura ni George Strigan Jr. George Strigan, rapist? Parang okay. Alam iba niyo nga yung tatay niya, di ba?
yung tatay niya, puta, wala pang ang ano nun eh. Walang sensor, di ba? Oh, Oo. alam mo Live tagline ng action, tatay niya ba? Paps. Ang tagline ng tatay niya, pag mabango, kainin mo. Oo, yun yung Oo. kain pepe, ano eh. Yung proponent ng kain pepe sa Philippine cinema eh. Oh, yung Philippine cinema no, wala pang censorship, di ba? Talagang rock and roll talaga eh. Hindi, pero yun yung di ba yun yung ang conspiracy theory doon is kaya sumikat yung Pene Films kasi ano yun eh, si President Marcos Sr. yung nag-ano nun eh, para ma-distract yung mga tao. Pwede. Yun yung ano. Tangina. Parang ano, no? Noon pa may smoke screen na, no? Oo. Teka, ito naman yung isa natin kailangan balikan. Balik tayo kay Robin. Hiniritan tayo ni Mariel na posibleng hindi na daw tumakbo si Robin Tangina. dahil we don't deserve him. O, anong opinion nyo naman doon sa sinabi na yun ni Mariel? Di good riddance. Pero ito ito ang God nakakatakot. bless. God bless. Ako, ito opinion ko dyan. Allah bless gagi. Muslim yun. Pero natatandaan nyo yung usapan natin, Tito P, yung sugal natin dati kay Vico Soto. Oo. Ang statement yung hindi natatakbo. Siya yung ano. Ang statement ni Vico Soto, hindi siya tatakbo this coming next election. At for any position. Tandaan mo yon. Mm-hmm. Tingin ko, they're just playing the same game. At ang nakakatakot dito, ito ang fearless forecast ko. Robin Padilla for Vice President sa next election. Siya ang Vice President. Hindi, huwag kang tumawa, Ike's. Babalikan nyo tong episode na to after 3 years. Vice President ni Sara Duterte, Robin Padilla. Itaga mo sa bato. Oo, tama. May point ka doon, may point ka. Ito yung punto na mas naniniwala akong hindi tatakbo si Vico, pero yung kay Robin Padilla, doon ako hindi naniniwala. Kasi yung nagets ko yung sinasabi ni Makoy kanina eh. Parang ano eh, tinetesting na nila yung pulso ng masa ngayon pa lang na may mga paganyan na effect. Tapos titignan nila na maraming magsasabi, mahal ka namin, Robin, tumakbo ka. Pero si Makoy, mahal ka namin, Makoy, tumakbo ka araw-araw. Pero Ike, hindi yun yung hinahabol nila eh. Ang hinahabol nila is to protect Robin. Kasi pag tumatak na sa isipan ng tao na hindi tatakbo si Robin. Pag tumatak na sa isip ng tao na hindi tatakbo si Robin, the attacks towards Robin will stop. And remember, si Robin ang pinakakupal ngayon pagdating sa Senado. Tight race between Marcoleta and Robin. Buta si Marcoleta, no? Sa pa yun eh. Mukhang Santo Niño eh. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Quillamor. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Kayo ba naiintindihan yung pinaglalaban ng dalawa na yun? At nasa ang parte ng mundo na iisipin nyo na normal lang yung ginagawa nilang pagtatanggol sa China. Kasi ako, kahit saan mo tingnan, hindi pagtatanggol sa China yung ginagawa nila eh. Hindi ko makita yung punto na may gusto silang puntahan na para sa Pilipinas pa rin yung ginagawa nila eh. Mas bilib pa rin ako dun sa mga supporter na lang pinaglalaban sila. Exactly. Putangina. Ang masakit dun, meron pa rin taong naniniwala kila Marcoleta at kila Robin at pinaglalaban pa rin sila. Ito, isa lang talaga yung bumabagabag sa akin kay Marcoleta. Nakawig ba siya?
Hindi na, pero hindi na tinatanong yun. Baka kikita mo Hindi lang. tinatanong. Tupe yun, di Old ba? school yun. Tupe. Pare, to quote nga yung pelikula na isa sa mga paborito nating pelikula, ang naniniwala lang dyan, pero yung naniniwala na sa pag-ibig ng puta. Pag naniwala kang hindi wig yung buhok ni Marcoleta, para kang naniwala sa pag-ibig ng puta. Pero para sa akin, the least of our worries is kung wig yung buhok ni Marcoleta. Oo. Tangina, 'di ba nga ang isang problema ni Marcoleta yung hindi niya pag-declare nung Salin. yung campaign Yung contributions niya. campaign contribution niya. Okay, tama na. Na hanggang ngayon hindi ko alam kung ano na nangyari doon, ba't wala nang naghahabol doon? Kasi ano yun eh. Wala na. Tapos Pang disqualifiable offense yun eh. Bakit hindi nahabol yun? Yun yung problema. Siyempre nakalimutan na yun. Nag-smoke screen na eh. Tapos Exactly. ngayon, Diba? ang gusto ni Marcoleta ngayon is ano ba yun? Paano susukatin daw yung Pilipinas? Eh, nanalo na nga tayo sa arbitral ruling. Ang hindi ko talagang para sa akin wala nang ibang explanation kung bakit pinagtatanggol nila yung China kundi yung di umano pro-China sila. At ang hindi ko maintindihan kung bakit sila pro-China. Well, So, ako yan parang... kung nandun ka sa position niya, kung nandun Sige, siya, nandun ka kasi sa position niya, meron kasing kumbaga sa politics, may mga yan may mga benefits sila na nakukuha. Kaya nga, katulad ng sinabi ko, magigets ko bakit sila pro-China ni Robin Padilla kasi hindi natin alam kung yung mga transaction na nagaganap behind the scenes Pero alam natin na may benefit. Ang hindi ko magets yung mga blind followers nila na sinusuportahan pa rin nila yung ganong sentimento na wala naman silang napapala sa ginagawa nila. So are you insinuating puta price to? Puta price? Na-reach lang yung puta price? Pero kung senador ako, nakita niyo nag-pro-China ako, huwag kayong magtaka. Ibig sabihin, meron akong benefit doon na hindi nyo lang alam. Di ba may kumakalat sa sila Reddit? bobo May nababasa ako sa Reddit tungkol dyan na may passport na daw si Marcoleta ng China. Sa ganyan Pero ito pa, isa pang dadagdag ko. Parang, alam mo yung movie ni Marian na yung pinoprotektahan niya yung balota. Tapos si Gardo Versosa yung mayor ba doon? Sabi ni Gardo, it's all for show. So ako, naniniwala ako na nasa isang play tayo ngayon na nangyayari. Kasi marami din ako nababasa mga conspiracy theory, like yung mga nangyayaring yung mga trending, like di ba, kita mo nung pinakawalan si Vitali, namatay yung issue nung flood control. Napunta na naman kay Vitali yung yung tingin ng masa, di ba? Maraming smoke screen Tapos, tandaan mo, kailangan mo ng isang matindi-tinding kay BP natin para lumaban yan. Kailangan mo ng isang matindi-tinding catastrophic event. Hindi naman sa sa nature. Kasi tandaan mo si Tatay Diggs, medyo mahina na, di ba? Hindi na mahina, medyo nasa edad na. Tanda na, di ba? Di ba nung tandaan mo si Pinoy, nung nanalo yun si Pinoy, kakamatay lang ni Cory. Di ba? Kaya nag-solidarity yung Pinoy nun Nakisimpatya. Actually, yun yung isang bagay na na nakakatakot din isipin na anytime soon pwedeng mamatay si Tatay Diggs and that would trigger the parang halos sure win lalo si niyan si Sara Duterte magsusuper sa'yo yung mga DDS tsaka yung mga young stana, Paps. Ang hindi ko matanggap another 6 years na naman na Duterte presidency. Parang ano kaya usapan nilang mag-ama, Dad, konti na lang. Mga 2029 ka na, 2028 ka na lang. Hindi pwedeng maaga-aga kasi kung maaga-aga, sira momentum
Oo, di ba? Tandaan mo kung nandun ka sa gitna ng kampanya tapos bumigay si Tatay Diggs, putang inayari tayo lahat. Yun. Boom. Tapos Let's sa fucking segunda si Robin na bring him home. Englishin ko na to di ba? Oh. Pero ito, tingin nyo ba, ito pa, balik tayo dun sa original topic natin. So, si Bato. Tingin nyo ba si Bato ang magti-trigger na mawalan ng paniniwala ang mga tao sa mga tatakbo sa Philippine National, coming from the Philippine National Police? Parang matagal nang sira yung PNP. Tsaka, pagsanginas. Saka nakakita, sayang yung buwis na binabayad natin sa sweldo ni Bato. Absent. Tangina, nag-post nga kanina, nabasag yung Facebook page ni Bato. Nakita niyo ba yun? Nagtatanim ng puno, yung putang ina, yun lang ang ginawa nung taon niya, isang pirasong puno. Tapos yung puno pa, yung yung hindi nagiging punong kahoy, yung punong punong halaman lang. Tapos yung picture, mahigit 20. Oo, tanginang yun. Parang yun yung kay Erap, tree yung basura, planting. yung pinatapon. Ay, oo. Classic yung basura. Yung si Doris Bigordian, di ba? Hindi, di si Doris yun. Si Ses Drilon. Ses Drilon ba yun? Ses Drilon yun, pre. Oh my God. God. Nagtatapon sa Napa-English si Ses Ba't kayo nagtatapon? Ay, hindi, wag po kayo mag-alala, dadamputin din po yun. Sabi niya, my Pupulutin? God, is this true? Sabi niya gano'n. Oo, ganun yung comedy na yun. Ay, no. Pero, yun nga, balik tayo kay Robin. Oh. Hindi ba nakakatakot na posible siyang maging vice president? Okay. O parang sa akin, o parang nakakatakot, pre. Pero let me finish. Either kasing nakakatakot na magiging vice president siya, or para sa akin mas nakakatakot na mas manalo siya ulit na senador. Kasi pag naging vice president siya, andyan siya pero wala siyang silbi. Spare tire lang siya. So, spare tire lang siya. Andyan lang siya. Pero kung senador ulit si Robin, parang may power pa siya. Kumbaga, mas lalo siyang makakapag-cause ng chaos. Alam niyo kung saan ko maiyahan tulad si Robin pag naging vice president siya. Naalala niyo yung nagte-treadmill siya na may hawak na baril na putang ina talaga. Ang tanong ko nga, ang tawag ba doon cardio dalisay? Utang ina, cardio dalisay. Easy. Sa ulo, easy. Pero ito, alam mo yung ganun kawalang silbi sa akong vice president. Ito yung gusto ko intindihin kay Robin. Sa dami nung mga quotable quotes at mga walang kwentang binibitawan niya. Dalawa yan eh. Either wala siyang tunay na kaibigan at hindi siya talaga mahal ni Mariel, or number 2, kalkulado talaga lahat ng mga binibitawan na salita. Ako piling ko kalkulado. Kasi number 1, kung may tunay siyang kaibigan, Tito P, kung ikaw naririnig ko nagsasalita kang gano'n, text kita, tangina mo, Pidge, anong pinagsasabi mo? Asahan mo sa akin yan, Tito P. The moment na maging senador ka at nagkakalat ka doon, parang yung science na sinabi natin, Tito P. Pag nakita kitang, eto Ike's ha, dahil ikaw trato ko rin sa'yo, kaibigan, at lumabas din sa memories ko yung nag-date tayo sa Singapore recently. Lumabas sa memories ko. Kung kunwari lalabas tayo, Tito P or Ike's, at nakita kong babadoy-badoy yung suit nyo, expect nyo na mumurahin ko kayo at sasabihin ko, putang ina mo, Ike's, hindi tayo lalabas hanggat di ka nagbibihis. Ayusin mo yung buhay mo. O kaya ikaw, Tito P, nakita ko nag-post ka ng something stupid sa Facebook. Expect nung magko-comment ako na tangina, Tito P, burahin mo na to at mapapahiya tayo. To be fair, kahit di pa ako senador, gagawin mo yan. Oo, yun nga. Kunwari, may pinost kang kagaguhan, Tito P, burahin mo na to, mapapahiya tayo. Wala ba? O kaya, asawa si Mariel. Putang ina, may sinabi si Robin na kagaguhan. Mariel, ano ba naman yung sabihan mo naman yung asawa mo? Mahal mo yan eh. Pero the mere fact na ito si Mariel sumusuporta, either sobrang bobo ni Mariel, or hindi naman hindi bobo si Mariel. Or kasama talaga sa plan yan. Kasama sa... Feeling ko kasama sa plano. Kasi
Nasa master plan niya. Nung nag-artista pa si Mariel, di naman siya ganun ka bonak eh. Pero tandaan mo, pre, ang pag-ibig ay bumubobo sa lahat ng tao. At ang puta, kabubuhan ay sexually transmitted dahil sa nakikita natin. Posibleng sexually transmitted ang kabubuhan. Di ba? Pwede. Pero ako may mga may mga ups and downs yung mga ginagawang steps ni na kung calculated risk tong mga ginagawa ni na Robin. Kasi unang-una puta pare, kung sa gaming puta ni-nerf ni Robin lahat ng artista pare. Actually. Na-nerf Merong puta, nakalusot na kumbaga. konti. Kumbaga, nabaliktad. Dati Ano 80% winnability. Ngayon 20% winnability. Pero ang dami talagang naubos na artista. To the point na Bong Revilla hindi nanalo. Thank you, Robin. Kaya nga kahit pa, di ba may kaaway nga ngayon si Robin, si pangalan nito, si Llamas ba? Tama ba, Ike's? Pangalan ng kaaway ni Robin? Si Ronald Llamas. Ronald Llamas. Medyo nagagamitan sila ng DDS playbook Kasi dati ang DDS playbook ang gagawin, aawayin yung senatorial ball ng either Dilawan or nung kalaban nila para medyo mas makilala yung candidate. Ito in reverse. Si Robin ngayon, pinapatulan si Llamas at ang sablay ni Robin, hindi siya makapagbigay ng valid arguments versus Llamas. More on yung term ng yung pang-aapi lang, Tito P? Pangit, pre. Sinabihan niya pangit. Ad hominem yung atake lang. Puro ad hominem lang ang atake. Walang maiba tong valid argument. At ang dito, ang panalo dito sa laban na to para sa akin mag-flip top MC ako dito. Flip top judge. Para sa akin, all 3 rounds on Llamas dito. Kasi putang ina, number 1, nai-rebat niya lahat. Number 2, yung awareness sa mga tao kung sino si Llamas, kumakalat. Nag-increase. So kung tatakbo siya na senador, mas lumalaki yung chance niya na manalo. And to be honest dati dumadaan lang sa timeline ko si Llamas and hindi ko siya ganun kakilala. Ngayon mas nakikilala ko siya and mas nagkakaroon ako ng research awareness. Na kung awareness na ano bang maitutulong sa akin ni Llamas, kung sakali ba siyang tatakbo, iboboto ko ba siya. Yun yung nailalabang nitong nangyayari sa kanya ngayon. So in return, hindi kaya secret agent si Robin ng Pink Lawan para masira lalo yung mga DDS at yung mga Dilawan. Magulat ka, yun pala secret weapon siya Didiskaril niya Putaya na. Malakas pa rin siya. Pero malupit si Robin kasi hindi natin may kakaila puta ng kasikatan ni Robin. Tangina. Ako, nung kasikatan ni Robin, may picture ako ni Robin sa wallet ko. Kinakahiya akong parte ng buhay ko yun. Pero nagkaroon ng picture ng Robin Padilla sa wallet ko. Naka-black sando siya, saka nakabandana. Isa sa mga favorite Pinoy movies of all time ko, yung mga romantic, is yung Kailangan Ko'y Ikaw. Ay, hindi ako pare. Maging Dalawa sino ni ka man. Regine. Maging sino ka man. Putang ina. Pwede. Mahal na nga kita sa palagay ko Maging sino ka man. Putang ina. Pero dati yung maging sino ka man kasi medyo may pagka-fiction pa yung pag-action, di ba? Yung Kailangan Ko Ikaw, puto, parang pure yun Nagtatrabaho sa talyer. Saan ba nasunog si yung extra ni IC? Yung utol kong hudlo mo yata yun, tumatakbo siya, pagkakarga niya yung bata. Tapos umapoy, nasunog yung bata. Saka kaya sunog yung kamay ni Robin. Alam niyo ba yun? Sunog yung kanang kamay ni Robin. Sunog yung kanang kamay na. Saan yan sa disgrasya sa kotse. Hindi sa kotse, pre. Tumatakbo sila. Sa kotse, Tumatakbo sila tapos yung di ba explosion. Ang mga explosion doon, mga nakabote lang na soft drink, nakabote lang na gasolina. Nilamon siya ng apoy, pre. Mga molotov lang, nilamon siya ng apoy. Pero malaki din ang pasalamat kay Robin Kasi kundi dahil kay Robin natalo si Mr. Epektibo. Puta, isipin mo kung nanalo pa si Ipe,
Dalawa na sila ni Marcoleta, men. Kung dalawa nanalo Hindi, yun. imaginein mo live. Dalawa silang tanga sa Senado. Hindi, meron kang Jinggoy. Meron kang Mong Revilla. Meron kang Mr. Epektibo. Putang inang yan, no? Sama ko pa Yan, si Jimmy, Sponsor. Jimmy Bondo. Putang na. Ay, si Monsur, alam ko, public official si Monsur eh. Pero sa ano siya, local government. Makati yun eh. Makati yun eh. Oh. Vice Mayor yata tinakbo ni Monsur kung di ako nagkamali. Ang inaantay ko tumakbo si Ronnie Ricketts eh. Nakikita ko sa TikTok yung video niya, hindi ko tumatanda. Tangin na ba't gano'n yung itsura ni Ronnie Ricketts? Parang pinentelpen yung balbas. Tangin na pag nakita mo parang pinentelpen yung balbas ni Ronnie Ricketts. Ang putang ina. Ito, binibigyan ko kayo ng chance ngayon. I-hold nyo na muna tong episode na to. Search nyo yung TikTok ni Ronnie Ricketts. Tapos mag-comment kayo. Ronnie Ricketts, ba't mukhang pinentelpen yung balbas mo? Oo nga, putang ina. Parang implants. Parang implants yung ano yun. No? Tangina, nag-midlife crisis na parang gusto ko ng balbas ng ganitong panahon. Tangina, pentelan mo nga ako, Brad. May balbas ba ito dati? Oo nga, no? Parang din-rowing lang, no? Parang ang balbas naman dati si Ronnie. Wala! Parang siyang tumandang Daniel Padilla. Oo. Parang binlagyan yung bigote si Romel Padilla. Lagyan yung bigote tsaka balbas. Puta, tinignan natin lahat, no? Gagawa ng balbas to dati, Parang... Ay, na. O hindi lang tayo sanay na may balbas siya, kaya ganun. Hindi, pero yung balbas niya parang implanted eh. Diba? Pero kayo, boboto niyo ba si Ronnie Ricketts? Ako hindi ko rin boboto si Ronnie Ricketts. Hindi, syempre. Nandiyan lang ako para mapanood sila sa kung paano sila mga plataforma nila, yun yung inaabangan ko dyan eh. Pero ito, in fairness, siya ang claim to fame ni Bong Revilla dati, yung OM, ano yun? OM, Optical Media Board. Oo. So, in fairness, effective siya nun ha. Ewan ko lang kung palabas lang lahat ng yun, pero yun ang parang talagang nagpaputok ng pangalan niya dati. Yung sa Optical Media Board siya. Tangina yung mga raid ng mga DVD dati. Tangina, hardcore. Tsaka simultaneous yun, men, yung Caps Amazing Stories. Actually, yung Caps Amazing Stories para sa akin, yun yung long-term investment niya na kasi sabi niya, tangina, syempre yung mga bata, mamahalin ako dito. By the time na mag-18 sila, puta, maalala nila ako. Yun ang long-term investment. No? Idol ko si Cap. Tangina, yan ang branding, di ba? Yun ang problema niya ngayon. Kailangan niya mag-brand. Yun ang purpose naman kasi talaga nun. Bakit yung exposure niya saan? Tangina, bakit mo papatusin yung ganong klaseng palabas kung wala kang plano? Kasama sa planning session. Paano tayo mamahalin ng mga bata hanggang pagtanda nila? Puta, Caps Amazing Stories. Gawin mo para pag ganun, maalala pa rin tayo ni Cap. Kaya nga yung di ba? Kaya nga nag-bank in siya dun sa sa Budots. Oo. Kaya sinakyan niya ng masa yun eh. Oo. Pero anong final sa inyo? Si Robin Padilla ba ang sumira ng ng future ng mga artista? Kailangan ba natin siya pasalamatan doon? O sana kaya lang hindi pa tapos. It's just nagkataon lang nung last election na ganun yung nangyari. It's a calculated risk sa kampo ng mga nina Robin. Calculated. Yan eh. Feeling ko hindi nila in-expect yung impact na yan. Di ba? Kinalculate nila pero hindi nila in-expect na ganyang kalaki. Ikaw, Tito P, ganun din ba yung tingin mo? Parang, again, parang feeling ko, yun yung intention nila na na nag-backfire. Oo. Kasi tingnan mo, Makoy, papapansin mo, yung mga banat ni Robin minsan,
parang hindi mo alam kung binasa niya ba yung script o nag-improv siya. Nananadya. Kasi, di ba, tangina, yung hindi siya makapag-English sa session, di ba? English ko na to I move, di ba? Tangina. Alam mo, nagpapaka-kengkoy pero nag-backfire na ako. Tangina, hindi ka kengkoy, mukha kang tanga. Parang ganun. Ano. Ikaw, Paps. Para sa akin, parang sana tuloy-tuloy na lang. Yung parang magsawa na lang talaga yung tao sa pagpili ng dahil lang sa pagiging sikat. Tapos maging mapili lang tayo talaga sa mga public servants natin kasi nakakasawa na yung ganito. Parang wala Ako nangyayari sa atin na ganito. Gusto ko magtuloy-tuloy example dyan. ng ano eh. Ay, sorry. Sige. Ikaw muna, Ix. Ako gusto ko magtuloy-tuloy yung na-expose yung mga lifestyle nila. Unti-unti naglalabasan. Tapos sila mismo, Maganda. sila mismo, binabaon nila yung sarili nila. Kasi, alam mo yung masa, mapupuno yan pag nakita nila, tangina, sarap na kinakain nila. Oh. Tapos malaman-laman nila, puta, sakit yung galing yung kinakain yan. Tapos tayo, wala tayong makain. Hanggang sa magma-maximum rage na yung masa. Di ba? Exactly. Yun yung naantay kong mangyari. Kasi crowd control nagka-crowd control sila pagka may issue, nagalit sila, puta gagawa ng ibang issue, di ba? Kailangan may magtuloy ng momentum, men. Gatungan at ang gagawa nun ay si Lito. At ang gagawa nun ay si Lito Lapid. Yan. Yo, sabihin ni Lito Lapid, sinabi ko na sa inyo Di ba? Dapat kasi kay Robin, Robin, matuto ka sa playbook ni Lito Lapid na tahimik lang. Tahimik lang. Pag bobo, wag maingay. Tahimik lang. Pero, alam mo ba, nakikita mo ba yung stats ni Lito Lapid lately? Lumalabas yun kinukumpara nila si Lito Lapid kay Robin. Yung mga authored na bills ni Lito Lapid, puta madami. Ito kasi naman. Kahit walang kwenta yung batas niya, i-author niya yun, ito naman kasi pre. Dito mo makikita pre kung gaano kasakit ang pinagdadaanan natin. Kasi putang ina, pre, pinupuri natin si Lito Lapid, putang ina. Bakit? You gotta give it to the guy. Na putang ina kahit walang for compliance siya Ano yung playbook niya talaga yung sa eskwela na para pumasa? Hindi Ix The mere fact, alam mong nakalubog na tayo sa lusak kung nakakakita na tayo ng maganda sa ginagawa ni Lito Lapid. Yun yung pinaka-problema natin. Tangina pre, the mere fact na na-appreciate mo si Lito Lapid sa panahon na to, putangin na may mali. That's not a good sign. Parang lesser evil lumalabas si... Alam mong nasa sakdal lusak na tayo na putang ina pre. Putang hindi naman ganun kasama si Lito Lapid kumpara kay Robin Padilla. Putang ina yun yung masakit doon. Pwede na to, di ba? Ang ina yan, putang ina yun. Eksakto. Lito Lapid, pwede na yan. Kesa naman Robin Padilla. Putang ina, sakit nun. Tama. Ang galing nga ang galing nag-unfold yung beliefs, no? We have come to this. Dati inaapi-api lang natin si Lito Lapid Putang na ngayon. Brad, okay na yung Lito Lapid, Brad. In fairness, di ba? So, makikita mo yung stats ni Gago, may compliance In fairness kay Pinuno, pre. Huwag ka nang pumalag. Okay na si Pinuno. Tanginang yan. Tangina, paramihan ba ng bill? Puta, marami akong bill. May stats Diyan nakasama si Coco Martin yan ang isang galit ko kay Coco Martin kasi patay na yung karir ni Lito Lapid Putang ina, binuhay sa probinsyano Siya yung malupit na playbook no. Dumikit kay Coco. Yan, buhay ang karir. Putang ina, araw-araw ka ba mapanood sa ABS kasama mo si Coco? Wala na, patulog na yung karir nun Hindi na nga mananalo ng gobernador sa Pampanga yun Feeling ko kung natalo si Binoy, nasa probinsyano din siya ngayon. Pwede, actually. Feeling ko. Medyo ma-pride lang yung mga old-time na action star Ang isa, alam mo ba na sa mga big action stars,
yung mga level nila Binoy, si Cesar Montano lang yung pumayag na, parang nakita ko na Si dumaan Buboy. doon. O, Ah, sa probinsyano yun dati, nagprobinsyano si Buboy. Pero yung mga Bong Revilla, mga ano, hindi mo mapapapunta yun doon. Mga matataas pa ihi nun. mm. Tsaka si Joko Diaz, nakita ko sa ano yun, yung kina Ian Veneracion, ano ba yun? Hindi, pre, maganda naman yung ano. Hindi Ano nga ba yung kila drama yung nila? ano. Hindi, dun sa ano, bagay siya dun, pre. Yung kila Gerald Anderson, dun siya. Oo. Oo, tayo. Napanood nyo na ba yun, yung interview ni Joko Diaz? Yung snippets yung tungkol Putang kay ina, pre, panoorin nyo ng buo. Putang ina, ang daming revelasyon. Yun yung isa sa pinakamagandang interview na napanood ko sa banang buhay ko. Kung fan kayo ng mga nila Paquito Diaz, saka ano, tangina, ang daming gandang kwento doon. Nakita ko yung snippet ng yung kay Babalu. Oo, Tinatangkilik ko na yan si Julius Babaw kasi sa kanya nanggaling. Siya yung nagsisiwalat din unintentionally. Hindi, pero maganda yung kwento niya about yung kay yung pagkamatay ni Paquito. Maganda. Pakinggan nyo yung kay Julius Babaw. Pakinggan nyo. Para mas madami pa siyang masiwalat na ng katiwalian sa ating gobyerno. Ayan, Ike, sinong gusto mong batiin para dito sa episode na to? Yung misis ko ulit. Happy Valentine's. Happy birthday. Tapos ipa-plug ko na rin yung IG ko. At AICWEI. Yan. Para naman may followers tayo. Ikaw, Tito P, sinong gusto mong batiin? Si Jordan na nakikinig sa atin mula sa Australia. Jordan Melanio na taga-Perth. Jordan Melanio. Maraming salamat sa pagsuporta. At syempre, Jordan, para maramdaman namin yung kita mo dyan sa Australia, mag-Patreon ka na. Patreon.com/machongchismisan. Yan. Para medyo madamay mo naman kami sa Angat Buhay Foundation mo. At syempre, yung mga kaibigan nating podcast nandyan, Backtrip Podcast, Tigas Dito Podcast, Pinoy Mimeology Podcast. Guys, follow nyo naman yung Pinoy Mimeology Podcast para ma-reach na nila yung 1,000 followers sa Spotify. Tapos 25% podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, tapos Kunichimates Podcast ni Masa, tapos Masa Hero. Minimum Wage, Maximum Rage Podcast, tapos Ike's, di ba ano yung sasakyan mo, Ike's? Tesla ba? Di. Ford. Pero may bala ka ba bumili ng bagong sasakyan, Ike's? Si Mrs. tumitingin ng EV. Ayan, EV. Pare, kung may suggestion ako, kung gusto nyo ng magandang deal, doon tayo sa BYD, pre. Yung EV, pare, doon sa parang BYD kasi yung highest ngayon yung highest selling electric vehicle sa Philippines. So, may ino-offer ang Machong Chismisan na promo. So, kontakin nyo lang yung si BYD, True Blast. It's 0927-424-4193. Gagarantiyan ko kayo lowest price on the market. Tapos pag ginamit nyo pa promo code na Machong Chismisan, may additional discount pa kayo. So, sabihin nyo lang, Machong Chismisan brought me here. O kaya nirefer kayo ni Makoy. Automatic may discount kayo dyan. Kahit anong model, kahit anong sasakyan basta sa BYD, automatic may discount yan. Machong Chismisan brought me here. Yan. Tapos, shoutout lang sa mga patrons natin, si Cujo, Ulayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almeda, Wilbert Asawa ni Beng, Darwin Busuego, si Jimbo, Jason Bonsa, Jun Magpuyo, si Iser Patalen, saka si Marvin Lee. At saka, syempre, patron ng mga patrons, si Len Mackenzie. At syempre, what's up mga ka-freshness? So, kung napapansin nyo, naggagaroon ako ng aking rejuvenating journey dahil tumaba ako nung Christmas season. At nagpapapogi tayo ngayon. Nakapag-lose na ako ng 10 pounds magmula nung nag-start ako ng January. Lahat yan tulong ng The Freshness. So, kontakin nyo lang sila, The Freshness, sa Instagram, sa Facebook, at kung nasa Grab kayo, nasa Metro Manila kayo, check out nyo lang sila sa Grab, The Freshness. The Freshness. Yan. At yan mga kaibigan nating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin the big boss from SG. Walang iba kundi si Ike's na lagi nagsasabing, bumoto ng mabuti.
para sa susunod Yan. na generasyon. Yan. Ito yata yung pinakamaagang vote properly campaign sa buong Pilipinas. Tayo yung nagsimula. Anyways, at syempre kasama rin natin pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P na lagi nagsasabing Honesty is the best. at ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro. Ang iyong corporate slave at ang your resident macho next door na lagi nagsasabing, lagi niyong tatandaan ang tunay na macho chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.